Hello friends! Magandang araw sa inyong lahat. Welcome muli sa ating Peace Series na inumpisahan natin ngayong September dito sa Silver Lining. Ako po si Silver and welcome again sa ating podcast kung saan ang kwento ng buhay, pag-ibig, pag-asa at pananampalataya ay pinakikinggan at pinaparamdam sa puso. Sa episode 1, pinag-usapan natin na ang tunay na kapayapaan ay hindi yung kawalan ng problema, kundi yung presensya ng Diyos. Today, we'll go deeper into another powerful truth: how to find peace in the middle of the storm. Basahin natin mula sa Mark chapter 4 verses 35 to 41. As evening came, Jesus said to his disciples, "Let's cross to the other side of the lake." So they took Jesus in the boat and started out, leaving the crowd behind, although other boats followed. But soon a fierce storm came up. High waves were breaking into the boat, and it began to fill with water. Jesus was sleeping at the back of the boat with his head on a cushion. The disciples woke him up, shouting, "Teacher, don't you care that we are going to drown?" When Jesus woke up, he rebuked the wind and said to the waves, "Silence." Sa other translations, "Quiet and be still." Suddenly, the wind stopped, and there was a great calm. Then he asked them, "Why are you afraid? Do you still have no faith?" The disciples were absolutely terrified. "Who is this man?" they asked each other. "Even the wind and the waves obey him." We're so used to chaos that peace feels unfamiliar, even frightening. Di ba? Sa Zoom meeting namin noong Sunday, pagkatapos ng aming kwentuhan at kumustahan, balitaan at usapan tungkol sa mga nangyayari sa Pilipinas, napag-usapan ulit namin ang tungkol sa peace. Natanong ko sila, ano lately ang mga experiences ninyo tungkol sa peace? Na-challenge ba ang peace nyo lately? Isa-isang nag-share tungkol sa kanilang experiences. Si Brother Hill nag-share. Nagpunta daw siya sa Alaska at hinanap niya yung pinaka-calm na lake. Unexpectedly, nakita niya. At nung nakita niya, natakot siya. Sobrang tahimik, sobrang payapa, na para bang pumasok siya sa vacuum. Feeling niya, natakot siya, na parang may mangyayaring masama. Baka biglang may wild animal na lilitaw o kaya baka mahulog siya bigla doon sa bangin dahil napakadilim. Alam nyo, parang ganun din tayo. Dahil sanay na tayo sa stress, sa pressure, at sa problema, minsan pag binigyan tayo ni Lord ng peace, hindi natin alam kung paano tanggapin. Isn't that true for all of us? We've tried so long surrounded by chaos that when God gives us a moment of peace, we don't know how to handle it. Sometimes, peace itself can shake us because it's unfamiliar. Hindi tayo sanay mabuhay sa tunay na kapayapaan ng Diyos. Ganito rin ang nangyari sa mga disipulo. Sabi sa text natin, they were terrified. Takot sila sa bagyo. Pero nung pinatahimik ni Jesus ang storm, mas lalo silang natakot. Kasi hindi nila ma-explain. Hindi pa nila na-experience ang ganon. Ang resulta ng kapayapaan na nangyari sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Jesus.
Tulad ng nasabi ko last week sa ating first episode, minsan dumarating ang bagyo sa buhay na hindi mo inaasahan. Na-example ko pa nga si Manny Pacquiao, di ba? Kahit praktisado pa siya, meron pa rin nakakapasok na suntok. Tulad ng bagyo sa buhay, tulad ng isang malungkot na tawag na galing sa ospital, isang hindi inaasahang bill na kailangan bayaran, isang conflict sa pamilya dahil sa simpleng hindi pagkakaintindihan. Ako mismo, tinamaan ng sunod-sunod na bagyo. Ang operasyon ng aking anak, hindi ko alam kung ano ang susunod na mangyayari. Ang sarili kong emergency na akala ko matutuloy sa surgery. Ang biglang pagbaba ng kalusugan ng aking asawa. At ang panghihina ng aking ina. Parang suntok na hindi mo alam kung saan galing. Pero alam nyo, kagaya ng sinabi ng kaibigan naming si James, classmate at Club 7882 ng Boys High na kasama ko, sabi niya, hindi galing sa Diyos ang bagyo. Minsan, pinapahintulot niya gaya ng kay Job. Pero ang kalaban talaga, ang gustong manggulo. Totoo yon. Pero, ito ang tandaan natin. Kahit saan galing ang bagyo, while storms don't come from God, they are never outside of His authority. Nirebuke nga ni Jesus ang storm and it obeyed. Ibig sabihin, walang chaos, walang pagsubok, walang crisis in your life is stronger than the voice of Jesus. Nung sinabi niya sa bagyo, "Be quiet, be still." Tumahimik ang lahat. Tumigil ang malakas na hangin at ang lake naging still. Parang yung sinabi ni Brother Hill na hinahanap niya sa Alaska. Yung pinaka-still na lake na kahit yung ihip ng hangin ay hindi mo marinig. Friends, always remember, storms are never beyond Jesus' authority. Balikan natin ang ating verse. Isang parte doon, may pinoint out ang ating kaibigan na si Pastor Ricky Da Silva. Ito yung shinare niya. Bago pa magsimula ang bagyo, may sinabi si Jesus. Ang sinabi ni Jesus, "Let's go to the other side." Sabi ni Pastor Ricky, hindi naintindihan ng mga disipulo yung instruction ni Jesus. Hindi lang ito imbitasyon, kundi plano. Isang pangako. Hindi ibig sabihin na walang bagyong darating, pero kung sinabi ni Jesus na makakarating sila sa kabila, walang bagyo ang makakapigil. Pero sa gitna ng bagyo, nakalimutan ng mga disipulo yung salita niya. Nagpanik sila. The disciples forgot the instruction. Akala ng mga disipulo, malulunod sila. My friend, Pastor Ricky, pointed this out. If only they held unto Jesus' words, they would have known the outcome was secure. Hindi ba ganito rin tayo? Kapag nasa gitna tayo ng problema, nakakaligtaan natin yung mga pangako ng Diyos. Bigla tayong nagkaka-amnesia. Kahit pa napakarami na ng pagkakataon na itinawid tayo ng Panginoon sa mga pagsubok sa buhay. Naisip ko tuloy, talaga kayang naniniwala kang ang Diyos ang nagtawid sa iyo sa mga pagsubok? O iniisip mo na ikaw ang gumawa ng paraan para malusutan mo ang mga pagsubok? Natatakot ka na baka wala ka nang magawa ngayon, tapos babalik ka na naman sa Diyos para sa tulong na kailangan mo. Tapos, pag inilusot ka ulit, hindi mo na naman ibibigay sa Diyos ang papuri. Kaya siguro parang cycle. Paulit-ulit ang bagyo na dumarating. Isipin nating maigi kung totoo ito sa buhay mo, kaibigan. Pero mga kapatid, kung sinabi ng Diyos na may pupuntahan ka, may plano na siya at makakarating ka doon. My friend, kung ikaw ay may pinagdaraan ng bagyo, siguro
tinatanong mo kung malulusutan mo ito. Hold on to His promises. If He said you'll make it, you will. Itong susunod na point ko might blow your mind. Alam nyo ba na kahit obedient ka sa Diyos at ikaw ay sumusunod sa Kanyang mga instructions, meron pa ring bagyong dumarating? Ang mga disipulo ni Jesus, sumunod lang sila. Pinasakay sila ni Jesus sa bangka. At kahit sumusunod sila, dumating pa rin ang bagyo. Mahalagang lesson ito. Hindi ibig sabihin na kahit sumusunod ka sa Diyos, wala ka nang mararanasang pagsubok. Minsan, mas lalo pa ngang may unos. Pero ang good news, meron siyang kasiguruhan o assurance. Oo, obedience doesn't exempt us from storms, but it guarantees His presence in them. Kahit may bagyo, hindi ka nag-iisa. Lagi mo siyang kasama. Nang bumagsak ang kalusugan ng asawa ko, hindi dahil sa may ginawa kaming mali. Actually, nasa gitna kami ng pagsunod sa gusto ng Diyos sa aming gawain. Pero, dumating pa rin ang bagyo. Oo, inaamin ko na knockdown kaming pareho. But God reminded us, while nasa kalagitnaan kami ng unos ng bagyo, sabi niya, I am still with you. Naramdaman namin na kasama namin ang Diyos sa journey na aming pinagdadaanan. God may not calm the storm immediately, but He calms His children. Hindi laging bagyo ang pinapakalma ng Diyos. Minsan, tayo muna. Nakita natin sa ating verse na habang nagpapanik ang lahat, si Jesus natutulog. Imagine that. Habang lahat kabado, siya'y payapang natutulog. Minsan, hindi agad niya tinatanggal ang problema, pero binibigyan niya tayo ng kapayapaan sa puso. In my journey, there are still unanswered prayers. My wife is still recovering. Sa pamilya ko, marami pa ring problema ang hindi pa tapos. Ang health ko rin. Ang finances din namin. Ang situation ng anak kong babae. Gustong umuwi ng mother ko sa Pilipinas pero hindi siya pinapayagan ng kanyang doktor ng malayo at mahabang flight dahil sa matanda na siya sa kalagayan niya. Baka hindi na niya kaya. Lahat ng ito ay parang bagyo na nandyan pa rin. Pero alam nyo, binibigyan ako ni Lord ng peace. Hindi pa tapos ang mga problema. Meron pa ring bagyo, pero ramdam naming mag-asawa na kasama namin siya. It's about God steadying our hearts. Okay, i-recap natin ang life lessons sa mga sinabi ko. Kapag ang kapayapaan ay unfamiliar, huwag mong i-reject. Tanggapin mo, regalo ng Diyos yan. Pangalawa, storm don't erase God's promises. If He said, let's go to the other side, makakarating ka sa kabila. Mangyayari at mangyayari yon. Pangatlo, obedience doesn't prevent storms, but it ensures God's presence. Opo, merong darating na bagyo, pero garantisado ang presensya ng Panginoon sa buhay natin. Pang-apat, ang kapangyarihan ng salita ni Jesus ay higit pa sa alon, sa waves, sa wind. Jesus' authority is greater than any storm. Panglima, even if the storm doesn't stop, God can calm our hearts. Kaibigan, baka ngayon, nasa gitna ka ng sarili mong bagyo. Maaring pinagdadaanan nyo rin ang aking pinagdadaanan o baka masigit pa. Maaring alanganin ang inyong kalusugan, medyo alanganin ang inyong finances, may problema sa relasyon sa pamilya, natatakot ka na mawalan ng trabaho o kaya baka nawala na
ng trabaho. Paalala ko lang, ang katahimikan ng Diyos ay hindi ibig sabihin na absent siya. Nasa bangka siya kasama mo. At kapag nagsalita siya, pati bagyo, susunod. Kaya huwag kang bibitaw. Kumapit ka sa kanyang pangako. Magtiwala sa kanyang presensya. At hayaan mong ang kapayapaan niya ang magbabantay sa puso mo. Tara, pray na tayo. Panginoong Hesus, salamat po dahil ikaw ang prinsipe ng kapayapaan. Salamat dahil kahit nasa gitna kami ng malalakas na bagyo, nandyan ka. Turuan mo kaming huwag matakot, kundi magtiwala sa iyong salita. Patahimikin mo ang aming puso at ipaalala mo na kasama ka namin. Help us walk in your peace today. Sa inyong pangalan, ito po ang aming panalangin. Amen at amen. Maraming salamat po for joining me today. I hope na na-inspire kayo sa ating episode ngayon. Patuloy po tayong magtiwala sa Diyos kahit sa kalagitnaan ng bagyo at ng pagsubok sa buhay. Remember, nakasama natin ang Prince of Peace sa bawat hakbang ng ating pinagdadaanan. Kung na-bless ka sa episode na ito, please share with someone you love. Share mo sa iba na nangangailangan ng encouragement. Hindi natin alam kung may pinagdadaanan sila sa buhay na mahirap. Malay nyo, ito na pala yung hinihintay nilang mensahe na magpapalakas ng kanilang faith sa Panginoon. Hanggang sa muli, ako po si Silver. Join me again next time as we continue this journey of faith and understanding God's peace. See you. Bye. God bless. Keep walking in faith and Shalom.